beefs to mga kasambahay. Ginawa natin tayo. Wala kasi tayong black beans. Masarap ito kung may black beans. Ano siya. Beefs to na bango siya mga kasambahay. Beefs to. Masarap to mga kasambahay. Beefs to na bangus. Wala lang black beans. Hindi natin napabili sa labas. So very yummy. Beefs to. Beefs to na bangus. Kasambahay. Naluto na yung ano natin. Beefs to. Proceed tayo dito sa pagkain ng bata na naman. Gagawa tayo ng chicken soup. Chicken soup sa baby. Kuha na tayo ng mga kasambahay yung tayo ng sibuyas. Okay, magluto na tayo ng sabaw na bata. Manok. Kuha ka lang ng broccoli. Tsaka ano. Kuha na broccoli. Aray ko. Hindi man na tayo mamulunggay. Ito yung ihalo natin. Broccoli with ano. Ito yung halo natin sa malata. Ano siya?
ano natin, ihalo sa sabaw. Kamusta ang lahat? Magandang umaga pala, hindi ako nakabati sa inyo. Medyo nabisi ang kasabahan. Nabisi tayo. Ilang minuto. Maano yung lalamunan ko. Kalimutan ko pala muna ng nito sa mga kasabahan. Kasi wala tayong kape. Kung walang luya, limon, ito na lang, maligang-gang init. Ano yung dito ko ba? Yung lalamunan ko, medyo parang tuyot. Kaya nakalimutan ko pala yung aking kape na mainit. Hindi naman kape mga kasambahay. Yun lang talaga. Ano po. Lagyan natin ng luya. Kasi manok, malangsa yun. Hindi na natin liitin yung luya para makuha natin. Kasi pag nililiit yan, hindi na natin makita. Lagyan natin ng kamatis. Mga kasambahay, kumusta sa lahat? Kumusta ang lahat? Ito masarap to ilagay. Liitin lang natin paghiwa, pero kailangan isabay na to sa pakulo ng chicken para lumambot siya. Mano talaga yung lalamunan ko. Yan. Tatlong piraso lang. Kasi, pinuhin natin paghiwa kasi sa bata mga kasambahay. Kailangan maliit lang siya. Sarap po ang alam mo yung kimchi. Sarap po ang babata chili powder. Ganun yung inaalaga ko mga kasambahay. Kung sa umaga, yaya sa tanghali at sa umaga. Ganun talaga ang trabaho. Ganyan siya mga kasambahay. Tapos, nalagyan
siya natin ito. Broccoli. Dapat ito pinapapak natin. Masarap ito. Masarap na mga kasambahay. Inibang-libang ko lang yung sarili ko mga kasambahay ngayon kasi di ba pasokan na sa school. Yung mga estudyante ko humihingi na ng pambayad sa boarding house, pang tuition fee. Inibang-libang ko lang yung sarili sa pagluto kasi iniisip sana ko kukuha ng pambayad sa school. 2 college. Tag 2,700 ang isa nila tuition fee. Pasukan na kasi. Tapos yung boarding house pa, allowance pa, Diyos ko. Pero laban lang. Tawa lang tayo. Labanan natin yung mga problema. Makaraos din tayo mga kasambahay. Always pray na mayroong biyaya si Lord na ibibigay sa akin. May magandang regalo si Lord ibibigay sa akin. Kaya hindi na ako nawala ng pag-asa. Dahil sa lagi nasa tabi ko sa hirap at ginhawa. Wala ang posible sa panalangin at tiwala ng Diyos. Kahit kahit magkasala man tayo, huwag natin kalimutan yung Panginoon kasi si Lord yung lumikha natin para tayo nandito sa mundo ng ibabaw. Siya lahat ang lumikha ng tao. Kaya fight lang tayo. Magtiwala lang tayo. Ganyan. Isa ko sana ito siya mga kasambahay. Mayroon naman siya sariling mantika. Teka lang ha. Ito yung manok niya mga kasambahay. Maghiwa tayo dito ng sariling manok. Manok talaga ito ng baby. Kaya kahit anong problema pa dyan darating, tanggapin mo. Binigay niya ng Lord sa atin. Ibig sabihin, kaya natin labanan. Tiwala lang tayo kay Lord lagi. Tao lang tayo nakakasala. Hindi yan nawawala sa tao. Nakakasala. Ganun talaga. Ganun ang life ng kasambahay. Kung wala kang asawa, hindi ka nag-iisa. Andun si Lord kasama mo palagi. Dito natin siya iluto.
Ito yung mantika niyo mga kasambahay. Oh. Gigisa muna natin kasi manok to eh. Laban na tayo mga kasambahay. Sarap. Lagyan na natin ng tubig para ito mga kasambahay, Himalayan soup. Sa bata lang talaga to. Kuluin lang natin siya. Ayan ang mga kasambahay. I-subscribe niyo yung channel ko habang nanonood kayo sa video ko kasi sayang. Sayang mga kasambahay. Ngayon habang nagluto tayo, naghugas tayo ng mga pinag-anuhan. Hugasan natin yung mga kalat. Ito lang ha. Ang laki ko yata. Nasira na itong ano. Basta may isa ito.
lapad. So, pinakuloan ko ito ng ano, nakakalagsi. Kita ko may ano ng doon. Binabag ko siya sa mainit. Ang hirap. Dapat pinakataon na lang lagi yun. Gantayin ko yung gantayin ko yung sobrang pulo na yung ano bigay natin sa loob. Halo na pala yung natin. Ano ina nakatuloy para maluto yung ano ba? Maluto yung manis. Nahina yung ibang video ko na voice. Baka yung volume ba ng cellphone ko mahina. Kasi dyan na. Ngayon ko lang i-adjust. Kaya ito. Pagkatapos natin magluto dito. Siyempre, parang kada lang tayo maglinis.
Hindi na yung mga kasambahay pati yung mga tao doon, no? Wala na natirahan sila. Kaya masama talaga maging mayaman. Tingnan mo sa bansa, puro mayaman. Wala na silang hinila ng Panginoon. Kaya pwede na mayaman yung tao payaman. Dahil binigyan ka ni Lord ng blessing. More blessing. At least ganun ang marinig mo. Kasi wala pala silang Panginoon doon. So, magalit talaga si Lord. Diba? Nilikha tayo ng Diyos. Hindi tayo ano sa mundong ito kung wala si Lord. Kaya huwag natin bastusin yung Panginoon. Dahil siya yung likha natin. Lahat. Hindi natin dapat bastusin ang Panginoon. Dapat respetuhin natin at sambahin. Yan yung mapapala sa walang mga yung parang yung pagpabastos. Hindi maganda. Yung wala ng mundo dahil sa pira. Kaya sabagay, hindi naman lahat ang mayaman ganun. Dapat huwag talagang ganyan. Kaya para siguro nung ano na hindi sila tutuhan nila. Para siguro hindi. Siguro lahat ng ginagawa natin dito sa buong mundo nakikita na tayo. Kaya nakakala na hindi narinig ni Lord. Minamasdan tayo. Lahat. Kaya nakaagabay sa atin. Kaya huwag tayong gumawa ng hindi kabubuti sa kapwa. Kasi masama talaga. Kung talaga magkasambahay. Nalagyan na natin ito para lumambot. Tingnan mo mga kasambahay. Sa isang salita lang na wala silang Panginoon, di nila nirespeto si Lord dahil sa pera, dahil sa yaman. Diba? Ngayon, anong nangyari? Nang dahil lang sa ganun, lahat na damay. Kaya huwag talaga tayong yung iba nga dyan, lumipat ng relihiyon. Sabay, totoo yan kasi nagkapitbahay, hindi na kung ganyan. Lumipat ng relihiyon, pero ang totoo, katoliko talaga sila mga kasambahay. Hindi ni Mr. pa. Ayun. Hindi ko alam kung anong may alok sa iglesia. Ang ginawa mga kasambahay, lumipat ng relihiyon. Ang ginawa, pinagbabasag yung mga liboto, tinatapon sa dagat. Alam mo ba kung ano nangyari? Binubulag siya mga kasambahay. Kaya totoo talaga si Lord na magparusa sa atin pag gumawa tayo ng sobrang sama. Totoo yan.
ng gobyerno ng Los Angeles. Ganun lang sa ganung salita. Nawala silang Panginoon. Yan talaga pwede ganun. Masama yun. Hindi dapat madamay, nagadamay. Dapat pa mga kasambahay kasi mayaman sila eh, di ba? Dapat pa nga sila yung nagbibigay ng tulong sa mga mahirap, yung muna, di ba? Kasi ano yung yaman mo kung wala kang kilalang tao. So, hindi rin maganda. Kaya kukunin talaga ni Lord lahat sa iyo yan. Mahirap. Kaya pag may mga blessing talaga kailangan kasama si Lord. Manalangin. Ganun. Naging ano na eh, pag mapira no, parang wala na. Wala ka ng Panginoon. Yung ginawa mo pag Diyos yung pira. Kaya yun. Ginagawa ang pira yung Diyos. Ang nangyayari, ngayon, nasisi sila. Hindi pwede magbiro tayo ng mga ganong salita about God. Mahalin natin ng Diyos dahil siya ang lumikha sa atin dito sa mundong ibabaw. Tsaka yung buhay natin, hiram lang ng Diyos. Hindi sa atin yung buhay sa Kanya. Kaya dapat tayo maging sa Kanya tapat. Natural naman yung tao magkasala kasi tao lang tayo. Hindi naman tayo perfecto. Pero huwag naman yung magkasala na karindang na ako. Ano na yung mga ano. Pero yung hindi katanggap-tanggap yung life-lifing ng Panginoon, hindi maganda yun. Malaking X yun. Para sa talaga ni Lord. Ayun na nga mga kasamagay, porket yung mayaman ka ha, nakahiga ka na sa pula, gano'n na lang ang gagawin mo sa Panginoon, like hindi maganda yan. Bakit katayo ko dito sa mundong ibabaw? Hindi dahil sa Panginoon, na siyang lumikha sa atin mga tao, di ba? Kaya be thankful tayong lahat na ginawa tayo ng Diyos dito sa mundo. Yung iba nga, hindi nga natatakot gumawa ng krimen. Tapos sabihin nila walang Diyos. Hindi yun. Huwag silang magsabi na kasi iba pag may problema, si Lord yung sisisihin nila. Hindi yun tama. Kaya tayo binigyan ng Lord ng problema. Sinubay ko tayo bigyan ng problema ni Lord para titingnan niya kung kaya natin isolve yung mga problema sa buhay. Huwag natin isandan sa Panginoon. Huwag natin isisi sa Lord na ganito gano'n, maraming problema, dumating sa buhay. Hindi. Kasi sa Lord, hindi yan nag-aalam. Hindi dapat natin sisiin siya. Huwag tayo manisi sa Panginoon. Pero binibigyan tayo ng buhay sa mundo para tayo ng kabutihan. Marami dito sa mundo na pag may kunting problema si Lord yung sisihin. Pag nawala ng mga anak or ano, si Lord
Lord lahat ang sisihin. Pasanan ni Lord lahat yung mga kasalanan. Kaya yung mga anak ko, tinuruan ko yan, huwag kayong ganyan. Dapat pag linggo nasa simbahan kayo kasi isang araw lang yung hinihiling ni Lord sa atin. Dapat yung araw na yan, matupad yan. Na nandoon tayo lahat sa simbahan. Lagi nating sinasamba si Lord. Hindi yung manakit tayo ng salita sa Panginoon. Manisi tayo, hindi naman siya ang kagagawa naman ng tao yung kaya tayo nagkaganon. Hindi kagagawa ng Panginoon yun. Kaya pinarasahan dahil yun na nga, walang kilalang Panginoon. Ang magawa ng kamalian, sobrang yung panlalait. Sa ili mga kasambahay, sunog. Noong kapanahonan, nung bata ba ko, dati kasi ako nasa simbahan, yung nag-aano ko ng Mana Berhin, pagkatapos ko sa school. Every 6 o'clock, Angelos, yung Mana Berhin sa Fatima, in-house to house ko yung mga kasambahay. Habang nag-aaral ako. Noong unang panahon, hindi ko alam kung anong year yun. Nasa simbahan kami noon, Angelos. Marami kami. Nabalitaan ko mga kasambahay sa Ormoc ba yun? Na may humingi daw ng tubig doon sa mayaman din. Mayaman din yung mga kasambahay. Walang ibang salarin, mayaman. Humingi ng tubig sa mayaman mga kasambahay. Alam yung ginagawa. Siguro, nakita niya yung matanda na raw na parang dungising daw. Hindi daw binigyan ng tubig mga kasambahay. Kawawa yung matanda na uhaw. Hindi na binigyan. Pinaalis niya. Tinatabi niya yung matanda mga kasambahay. Di ko alam kung nagbitaw ba yung salita. Ang ginawa ay ang pagkahapon na. Mga hapon na yun. Sabi ko sa iyo mga kasambahay, biglang nagbaha ng sobrang taas mga kasambahay. Mula nung nangingi ng tubig ng matanda. Siguro nadudumihan siya. Hindi dapat ganun. Nakuha yun kaya nanghingi ng tubig. Yun nangyari, nadamay yung hindi dapat madamay, di ba? Sa isang tao lang. Pagkagawa ng isang tao. Yun, nagmisto lang, sobrang baha. Talaga yung buong Ormoc noon mga kasambahay. Dahil lang doon. Nasa simbahan ako nung nag-Angelos kami. Galing ako nag-school. Yun. Kaya sabi ko sa inyo, na hindi talaga tayo dapat manisi sa Panginoon. Hindi tayo dapat manglait sa Panginoon. Hindi natin sabihin na walang Diyos, yumaman kami dahil walang Diyos. Mali yun. Sa araw-araw na ginagawa natin, lagi tayo magpapasalamat ni Lord. Sa araw-araw na natatanggap ng blessing natin, maliit man o maliit, lagi tayo magpapasalamat sa Panginoon. Ganon yun. Kasi siya yung kung wala si Lord, ipatay na tayo lahat. Hindi siya nagbibigyan ng buhay sa atin. Dapat marunong tayo sa mga ganon. Matuto dapat. Luto ng mga kasambahay. Luto na yung sabaw sa aking alaga mga kasambahay. Ayan. Chicken. Luto na. Yun, real talk yung mga kasambahay kasi
Katoliko ako. Dati akong nag-ano sa simbahan yung estudyante pa ako, grade 6 hanggang natapos ko mag-aral ng high school. Hanggang pumunta ako ng Manila, mga kasambahay. Hindi ako nagtambay na matagal. Binagyan ako ng trabaho. Ganun. Kaya naawa ko doon sa ibang bansa. Maluha ka. Kasi, naabo lahat talaga mga kasambahay. Kawawa. Yung iba umiiyak. Meron doon Katoliko, yung talaga sa Panginoon ba, na safe yung bahay niya. Tapos yung dibulto ni Mama Mary, nandoon, nakatayo, pati yung isang dibulto mga kasambahay. Ganun si Lord. Kaya kung anong mayroon tayo ngayon sa buhay, pasalamat tayo kay Lord. Itong pagbablog ko, maraming salamat Lord dahil maraming nag-subscribe sa akin, nanonood sa aking live or aking mga video. Sana i-share niyo yung video ko habang nanonood yung mga kasambahay, kusinera. Pakisubscribe na lang yung channel. Thank you so much. I love you all. God bless. Hanggang dito na lang kasi mahaba na yung video natin.